Ipinahayag ni Paul ang balita na pumirma na ng kontrata ang tagapagmana ng Jiang Group bilang investor sa CTV station. Sinaad niya ang gusto ni Mr. Jiang na pagdating sa TV host, gusto niya ng isang working partner lang, at walang iba kundi si Serena. Hanggang dumating na nga si Mr. Jiang na tinawag nila bilang si Mr. Shotak. Nabigla si Serena dahil kamukha niya si Romeo, ang lalaking binaril niya noong araw na napadpad siya sa Border M. Bakit buhay pa siya? Bulong niya. Iniabot ni Mr. Jiang ang kanyang kamay at sinabing, "Ako si Mr. Shotak. Bakit parang nabigla ka? Pumarito ako para makipag-cooperate sa'yo. Para sa business na eto," saad niya. Ilang minuto pa ay tinanong ni Serena si Romeo, "Mr. Shotak, curious lang, bakit ako ang pinili mo? Nagkita na ba tayo dati?" Lumapit si Romeo at sinabing, "Ano sa tingin mo, little spy?" Doon ay napagtanto ni Serena na siya nga si Romeo, ang lalaking binaril niya noon. Sinubukan niyang umalis ngunit pinigilan siya ni Romeo at sinabing, "Bakit parang natatakot ka na, hindi ka naman ganyan noon. Maganda ang mukha mo at makapangyarihan ang bibig mo, ngunit oras na gumawa ka ng ingay, eto na rin ang katapusan ng lahat." Saad ni Romeo. Tinanong siya ni Serena kung ano ba talaga ang gusto niya pagkatapos ay sinubukan niyang umalis ngunit pinigilan siya ni Romeo at hinarang ang katawan niya sa kanya. "Pwede bang magpakita ka ng konting respeto man lang sa akin bilang isang investor?" Saad ni Romeo. "Hindi ba't pumarito ka para patayin ako?" Tanong ni Serena. "Narito ako para makipaglaro sa'yo hanggang dumating sa araw na magmakaawa ka sa akin," sagot ni Romeo. Sa oras na iyon ay parang nabagsakan ng langit at lupa si Serena dahilan upang agad siyang umalis. Pagdating sa bahay, siya ay nataranta at matapos makita ang kanyang cellphone ay agad niyang tinawagan ng pulis upang iayag na si Romeo ay buhay pa, baliktad sa binabalita na siya ay patay na. Gayunpaman, sinabihan siya na tapos na ang kaso at mananatiling ganun hanggat walang napapakitang ebidensya. Para makapagbigay ng tamang ebidensya,